guys, Spirit Guide Messenger po. Welcome back po. Okay guys, bago tayo mag-start ng ating reading, at as usual po, palagi kong sinasabi na ang intention ko sa paggawa ng video ito, naway mabigyan ko po kayo ng kamalayan, pag-asa, at naway mahil niyo po ang inyong sarili. At magkaroon po kayo ng pagmamahal. Okay? At ngayon po gusto ko lang po i-share sa inyo about sa tatlong uri ng soul, At nang sa ganon, magkaroon po kayo ng kamalayan, lalo na po yung mga taong nakakaranas na nasa estado ng spiritual awakening, At lalo na ngayon, sa panahon natin, iba na kasi ang panahon, At marami na po talagang nakakaranas ng spiritual awakening. Malamang ikaw na nanonood ng aking YouTube channel, matagal ka na ditong taga-subaybay ko, umalis, bumalik, at malamang na pinabalik ka ng gabay mo, at dahil naghahanap ka ng kasagutan, meron ka mga katanungan na hindi mo alam kung saan mo hahanapin, hahagilapin kung ano yung sagot sa iyong katanungan, Lalo na kung gusto mong malaman kung sino ka talaga, At kung ikaw ba ay starseed or kung marami yan, mga light worker. So ngayon, ikaw na nanonood nito, kasi itong video ito, itong dinadabing ko to, lahat ito, ipopost ko rin po sa lahat ng mga zodiac sign. So bibigyan ko lang po kayo ng konting idea. At ikaw na ang bahalang dumiskubre sa sarili mo. At hindi ko pinipilit na maniwala ka. Binibigyan lang kita ng idea. Nasa sayo yan kung maniwala ka o hindi. Dahil sa mundo natin at ang mission mo ay, ang assignment mo yan sa spiritual, Ang kailangan, self-discovery, self-realization. Kailangan, hindi ka lang basta-basta maniniwala sa sabihin ng ibang tao, kundi ibase mo sa mga nararanasan mo sa buhay mo. Okay? So ngayon, ang gusto kong i-share sa inyo, meron kasi tayong tatlong uri ng souls. Merong earth-based soul at meron namang tinatawag na interplanetary soul or yung mga kaluluwa sa pagitan ng mga planeta. Okay? And then yung pangatlo naman is merong angelic soul na tinatawag. Pero kung tutusin, marami pang uri yan, Marami pa, pwede pa natin gawa ng breakdown yan, Pero ito lang tatlong ito ang pinaka masasabi kong primary na mas maiintindihan nyo, kapag pinaliwanag ko sa inyo. So, ang earth-based soul na sinasabi, ito ang kaluluwa na nagkatawang tao at nag-evolve sa katawan. Yung katawan mo ngayon, At dito, tumira ka sa lupa. At para makapag-evolve ka pa, Actually, itong mga earth-based soul na ito, libo-libong beses na or marami pa siguro, na lumalaki, umuusbong, nadadapa, bumagsak, hanggang sa dito kayo napunta sa lupa. galing kayo, siguro yung iba sa inyo, So, yung mga earth-based soul, galing sila sa higher realm. At sa higher realm, merong nursery doon. At doon sila, kumbaga, bago pa sila muna pumunta dito, doon muna sila, bago magkatawan tao, Bago mag-incarnate dito sa ating mundo or bilang isang tao. So, doon muna sila sa nursery stage ng higher realm. Meron yon, Maniwala ka sa hindi, meron yan. Okay? And then, yung pangalawa naman na sinasabi ko ay tinatawag na interplanetary soul or yung mga kaluluwa sa pagitan ng mga planeta. Ito ngayon ang madalas na naririnig nyo siguro, lalo na yung mga starseed, di ba? Mga ET, yan. Sila yung mga nag-evolve sa ibang planeta, maliban sa mundong Earth, At ang mga kaluluwa na galing sa pagitan ng planeta, tulad ng mga starseed, or kung ano pa yan, marami pang yan, So, naandito ka, starseed, Lalo na kung ikaw, sinasabi mo sa sarili mo, ikaw ay isang starseed, so naandito ka para tulungan ang mundo at ang mga tao. At magbigay ka ng bagong pananaw sa mga tao. Kaya ka nag-incarnate dito, nagkatawan tao dito sa mundong Earth. Yan ang masasabi kong mission mo. And then yung pangatlo naman,
yung angelic soul. Ang angelic soul naman kasi galing talaga yan sa angelic realm. At ito ang sumusuporta sa banal or sa sinasabi nating divine. At ang mga angelic souls kasi may mga katangian din yan. At merong mataas silang frequency na tulad ng tinatawag natin na yung katulad sa source. Yan. So pareho ang level ng kanilang frequency. Ang karaniwang enerhiya nila, yung mga galing na masasabi nating angelic soul, yung enerhiya nila talaga is more on pag-ibig, pagmamahal, pakikiramay. Yan sila. At kaya naman sila nag-incarnate at nagkatawan tao dito sa mundo natin para tayo ay ma-heal, matutunan, maturuan, maipaalam yung katotohanan, at tulad ng higit ng pagtanggap mo sa sarili mo, kailangan acceptance, kilalanin mo yung sarili mo, yung kapwa mo, pagmamahal mo sa kapwa mo. At higit sa lahat yung kapayapaan, pag-ibig, pakikiramay, yung pananaw. So, yan ang mission mo ngayon dito sa mundong ito. Galing ka sa angelic soul, tapos bumaba ka dito sa lupa. Okay? So, yan ang mga 3 soul types. At meron pa yung sari-saring uri, kung bibigyan natin ng breakdown yan, Pero, dyan pa lang, malalaman mo talaga kung saan ka nagmula. Pero, ang mga soul na galing sa pagitan ng planeta, tulad ng starseed, marami talagang, malalaman mo na lang sa sarili mo, parang ang dami mong struggle. Bakit ganito yung mga nararanasan ko? Bakit parang sobra ang paghihirap na ikukumpara mo sa ibang tao? Parang yung dagok ng buhay, parang masasabi mo siguro na yung buhay mo ay parang impyerno. No, bago ka palang pumunta dito sa mundong ito, meron ka nang ginawang soul contract. Malamang na hindi mo alam yan as long as hindi ka pa nagiging spiritually awakened or hindi ka nagtitake ng masasabi ko yung katulad ng hypnosis, yung Akashic record. Pag hindi mo nabibisita ang sarili mong Akashic record, hindi mo talaga alam kung ano ka ba talaga. Kasi nga, may sinasabi nga na tayo nakaprogram tayo. Tayo mga tao. At ang alam lang natin is nasa 4 or 5% lang. Yan lang ang meron tayong kaalaman. Pero majority sa mga tao, wala talagang alam. Wala. Dahil nakaprogram kasi. Ganun yun. Kaya pag naging spiritually awakened ka, magugulat ka na lang. Pag truly, fully spiritually awakened ka, magugulat ka dahil abot ng, ang tawag nito, hindi mo talaga maintindihan na ganito pala ang tawag dito, ganito pala ang nangyayari, ganito pala ang structure, ganito palang ito pala ang katotohanan. So, yun ang gusto kong ipaalam sa inyo ngayon bago tayo mag-start ng ating reading. At para mapataas mo ang iyong vibration frequency, bibigyan lang kita ng ilang pamamaraan. So, may mga positibong bagay na dapat kang gawin para mapataas mo ang iyong vibration frequency. Una, pagising mo sa umaga, bago ka bumangon sa higaan mo, unahin mo munang magpasalamat. Pasalamat ka dahil nagising ka. At mag-advance ka na rin magpasalamat dahil yung magaganap sa araw na ito. Kahit nasabihin mong hindi mo pa alam kung ano mangyayari, it's okay. Maging hindi man maganda or maganda man, still experience mo pa rin yun, so kailangan mo pa rin magpasalamat. Okay? Pagising mo sa umaga, At sabayan mo na rin ng dasal, hindi ko alam kung anong relihiyon ang meron ka, pero sa spirituality, hindi naman sinasabi kailangan ito ang relihiyon mo. Walang yan. Walang problema yan, So, sabayan mo ng dasal, and then, bago ka uminom ng kahit bago ka uminom ng kape, ganyan, or kumain ng pandesal, ng tinapay, uminom ka muna ng 1 basong tubig. Okay? And then, pangalawa, mag-practice ka ng self-affirmation. Kahit na for example, yung trabaho mo ngayon, gigising ka ng Lunes, So, ngayon, bigkasin mo ang self-affirmation.
Para, bawa, sabihin mo, kaya kong i-handle ang trabaho ko ngayon. Mga ganyan. Positive yan, di ba? So, kung tindera ka, nagtitinda ka ng mga kariton-kariton, di ba? Wala kang pwesto. Pero sabihin mo na lang na malaki ang kita ko ngayon. Marami akong mabibenta. Marami akong kliyente, customer, maraming bibili sa akin sa paninda ko ngayon. So, lahat iaano mo ng positive. And then, yung pangatlo naman, kung meron kang problema or meron kang pinagdadaanan, huwag kang mag-focus doon sa problema. Okay? Instead, ang isipin mo kung paano mo malulutas yung problema mo. Paano mo haharapin ang challenge na hinaharap mo sa kasalukuyan. At kailangan mo syempre magkaroon pa rin ng positive mindset. Isipin mo na malulutas mo yun. Magagawan mo ng paraan. And then yung 4, yung paligiran mo yung sarili mo ng positibong tao. Yung mga magbibigay sa iyo ng inspirasyon or magpapataas sa iyo papataasin yung motivation mo. Makakabuti sa iyo yung mga ganong tao, yun ang gawin mong kaibigan. Okay? Then 5 naman, kung sa tingin mo na nagiging negative thinking ka, yung mga iniisip mo negatibo, kailangan malaman mo yun sa sarili mo, maging aware ka. Palagi kang aware dapat. Ngayon, pag palaging negative ang iniisip mo, i-switch mo na siya. I-switch mo na siya sa positive thinking. And then, yung susunod naman, mag-practice ka ng visualize. Na, for example, isa ka na successful. Okay? Start ka ng araw mo yun. Isipin mo na lang na naubos na yung paninda mo. Naubos na yung mga niluto mo. Yung mga inaano mong ewan. Ano ba ang meron ka? Basta isipin mo na lang na naging successful ka na. Gumawa ka ng visualization. Mag-visualize ka. Imagine mo na successful ka na. Na meron ka ng pera. At pakiramdaman mo yung sarili mo. Kung tumataas ba yung motivation mo. Parang pag nararamdaman mo, meron ka ng nabenta mo na, let's say, nagbibenta ka ng mga kakanin, nabenta mo na yon. Nag-visualize ka, di ba? Ini-imagine mo. Sa pakiramdaman mo rin yung feeling mo kung talaga bang tumataas na namomotivate ka sa ganong pag-visualize mo. And then yung last, yung mga maliliit mong panalo, let's say sa lottery, sa mga scratch, yung mga maliliit mong bagay na natatamo, regalo or papremyo sa mga department store, dapat pasalamatan mo. Kahit maliit yan, kahit malaki, kahit na, hindi ko na kailangan to. Still, napunta sa kamay mo Kailangan mo pa rin magpasalamat. Kahit na tatanggapin mo, tapos bibigyan mo sa iba, it's okay. Basta magpasalamat ka. Ganun ang dapat mong gawin. Okay? Kahit meron ka mga bagay na na-achieve, maliit man o malaki, sa trabaho man o hindi, love life man, or sa school man, lahat, kailangan magpasalamat ka pa rin. Dahil ang pasasalamat, dahil hindi lahat na dumarating sa iyo kasi ay kagustuhan mo. Ang kaitaas-taasan ang nagbibigay sa inyo yan. Okay? Para yan sa iyong experience, para yan sa iyong feelings, yung damdamin mo. Kasi minsan, ang Panginoon, tinatry din tayo, tinitest tayo niyan. Ano ba ang nararamdaman nitong taong ito pag binigay ko sa kanya to? So, kailangan always be thankful and grateful. Okay? So, move on na tayo sa ating reading. Okay, Capricorn, ikaw ngayon ang bibigyan ko ng reading, ha? At itong mediumship na training deck ang gagamitin ko. At Capricorn, ang intention ko sa paggawa ng video ito, naway mabigyan ko kayo ng kamalayan, pag-asa, at naway ma-heal nyo po ang inyong sarili, at magkaroon kayo ng pagmamahal. Okay? At Capricorn, lalo na sa mga cross-watcher ko, kaya ka na andito, naligaw sa aking channel. Dahil naghahanap ka ng kasagutan, o yung iba sa inyo, dahil sa may pinagdadaanan ka, naghahanap ka ng moral support. At marahil na wala kang malay, pero ang iyong gabay ang nagdala dito sa iyo. Kaya Capricorn, huwag mong babaliwalain ang bawat opportunity or ang bawat kaganapan na humantong sa iyong kamalayan. At itaas mo ang iyong vibration frequency.
dahil tayong mga tao, tayong mga nilalang, nagba-vibrate po tayo sa certain frequency. Just in case na hindi mo alam ha, Capricorn. Okay? So, ngayon, ang gagawin nating reading, kung ano ba yung mga, ano ang mangyayari sa'yo, mga kaganapan sa buhay mo, may karelasyon ka man o wala, ano ang nagaganap sa iyong buhay pag-ibig, sa inyong samahan. Unahin natin ang iyong enerhiya, Huwag muna natin open. Para surprise. Yan. So, alamin natin, Capricorn, kung ano ba ang pinag-aalala mo. Pero sarado to. Malamang baliktad ito. Yan. Ito rin baliktad. Upright lahat. So, jajang Masters of Mediumship. Jajang practicing patience. Jajang intuitive walking. Jajang the medium toolbox. Wow, ang dami. Want to sawa ka dito sa ngayong mo dito. Validation natin. So, Capricorn, meron kang kinakatakutan, malamang na, mga may worries ka dito, Pero, ikaw Capricorn, dito nakakita ko yung black shadow na nakayuko, tas yumuko, tapos parang tiningala. At dito may pintuan at sumisilip ang liwanag, Dito rin meron tayong mga toolbox. So, masasabi kong validation ko dito, ikaw ang Capricorn na meron kang tinatagong sikreto at ayaw mong ipaalam ito, yung nasa loob ng box. Pero pinapakita mo ito, malamang ikaw lang talaga ang nakakaalam. Naka-open yung box, pero hindi ito nakalantad sa maraming tao. So, meaning, hindi mo ipinapaalam sa person mo or sa mga close friends mo or kung sino man tao ang nasa paligid mo, hindi mo pinapaalam. Ikaw lang ang nakakakita nitong open toolbox na to. Okay? So, meron kang malaki siguro itong sikreto mong ito na tinatago mo at ikaw lang nakakaalam. At, Capricorn, tingin ko sa'yo din, gusto mo ng magandang samahan. Pero, gusto mo ng magandang samahan, hindi ka naman nag-e-effort. Capricorn, may asawa ka man o wala, yan ang enerhiya mo na nakikita ko, nababasa ko dito sa barahan natin. Maaring, hindi mo masyado iniisip ang sitwasyon. Yung meron kang sitwasyon na pinasukan dito. Yung pinasukan mong sitwasyon na to, masasabi ko na hindi mo alam kung gaano kahalaga or gaano kaimportante or kung paano mo pahahalagahan yung iba sa inyo. Maaring gusto mong mag-asawa talaga, gusto mo yung makapagrelasyon, gusto mo nang sagutin yung person mo, pero wala kang idea kung gaano kalalim ang buhay, lalo na sa mag-aasawa, gusto mag-asawa, Hindi mo alam kasi wala doon yung iyong pag-iisip. Pero gusto mo mag-asawa, gusto mo makapagrelasyon. Pero yung pinaka-relationship itself, wala kang idea. Wala kang masasabi kong future dream kung saan mo dadalhin ang relasyon, kung saan landas yung patutunguhan mo. Yan ang nakikita ko sa'yo. Or, baka Capricorn, matagal na panahon ka nang naging walang karelasyon. Ngayon. Okay? Tapos, dumating ngayon ito si person. Dumating one day, dumating siya.
Baka yung iba sa inyo, ngayon palang darating ito, ano? O yung iba sa inyo, dumating na, pero wala. Parang, nagkaroon kayo ng attraction, hindi siya mawala sa iyong isipan. Yung iba sa inyo, lalo na kung lalaki ka, tingin ko sa iyo, natutorpe ka or nahihiya ka. Hindi mo alam kung paano, kung paano dumiskarte, kung paano kausapin, kung paano magkapagpakilala, kung paano masasabihin yung iyong nararamdaman, or maaring ikaw, Capricorn, ikaw ang tipo ng Capricorn na lumalabas talaga sa mukha kung ano yung iniisip mo. Sa madaling salita, hindi ka magaling magtago. Kaya nabuksan itong medium toolbox na to. Yung iba sa inyo, hindi lahat. Kung dati, eto ka, para kang shadow, bigla ka naging color blue. Kaya malamang yung iba sa inyong Capricorn, hindi ka magaling magtago ng iyong saloobin, ng iyong emosyon, ng iyong pagkatao. Maaring yung ikaw mismo ang nagdadaldal. Daldalero kasi, bro. Daldalero. Yan ang nakakita ko sa'yo. Or, yung baka yung iba sa inyong Capricorn, let's say, mag-asawa na kayo, no? Tapos, ang nagaganap sa samahan nyo, may kakulangan sa responsibility. Kung hindi responsibility, pagrespeto. Dahil yan ang kailangan nyo. Kailangan nyo mag-ipon habang, ang tawag dito, habang sa pagsasama nyo, kailangan, kumbaga savings yan di ba? Lahat ng mga nararamdaman nyo, lahat ng mga kaganapan, pang everyday, kailangan iniipon nyo yan, pinapatong-patong nyo. Ngayon, kulang yun. Respeto nyo sa isa't isa. Or malamang na nahirapan kang mag-adjust din sa sitwasyon nyo. Malamang na binabalance mo. Marami sigurong taong involved na ikaw talagang gusto mong mabalance. Maraming tao namang binabalance mo nga, pero marami naman taong mga sumisilip sa inyong samahan. May sumisilip yung liwanag dito. Pero ikaw pinipilit mong maisaayos ang inyong samahan. Maaring meron kang mga anak, kahit na sabihin mong single parent ka, still meron ka pa ring binabalanse dito. Malamang yung iba sa inyo, wala kayong private space, kaya merong sumisilip dito. Wala siguro kayong sariling bahay. Nakikita na lang siguro kayo. Or siguro naman yung bahay nyo is dikit-dikit. Kaya hindi man kamag-anak nyo ang nakikialam sa inyo, yung mga tao sa kapaligiran, yung mga kapitbahay, mga ganyan. Ang nakikita ko rin, meron din kayong issue dito sa pera. Hindi lahat siguro sa inyo, pero take what resonate, Capricorn, Ayun ang nakikita ko sa inyo. Add lang tayo ng isa pang baraha dito para sa iba namang Capricorn. Dahil hindi lang ito reading para sa isang Capricorn, paki-adjust na lang po, lalo na sa mga cross-watchers, hindi sanay ng aking reading. Talagang may box na lumalabas sa iyo, Tinan mo, may similarity. Ito, tool, maraming mga sari-saring bulaklak, music note, parang key holder, parang yung roll. And then dito naman, box din siya, pero may tao naman. So, ang dami. Vasta vistas, expand your horizon. Ang dami mong dito. Validation. Alam mo, Capricorn, malamang yung iba sa inyong Capricorn, malaki talaga ang fear mo dito. Etong fear na to, hindi lahat sa inyo, na makaka-resonate. Pero nakakita ko dito, hindi lang isa ang karelasyon mo. Merong nag-pop up. May nag-pop up dito sa surprise box na to. Or may itinatago ka sa person mo na baka ang dahilan kaya mo itinatago
yung iba sa inyo, hindi ka magkaanak, or meron ka anumang tinatago mo, baka health issue ang meron sa inyong iba dito. Meron kang tinatago dito eh. Pero balang araw, lalabas itong tinatago mo kasi naka-open yung box, ano. Before, ikaw lang ang nakakita, ikaw lang nakaalam. Pero dahil may sumisilip na liwanag dito, so makikita itong tinatago mo. Mabubuksan yan. Kung ano man yung tinatago mo, sikreto. Sinabi ko lang na baka baby, baka hindi ka magkaanak, baka yung iba sa inyo may health issue or family issue, pera siguro, kayo na ang bahalang mag-adjust. And masasabi ko rin na hindi ka rin nakontento siguro sa person mo. Tingin ko sa'yo, Capricorn, baka yung iba sa inyo, ang sekreto nyo ay naghanap kayo ng iba. Kaya mukhang malabo sa inyo yung sasabihin mong kasal. Baka yung iba sa inyo ay wala na. Hindi na kasal ang hinahangad ko sa person na ito. Kasi ikaw mismo, mukhang hindi ka pa ready. Or, may asawa ka man. Tingin ko sa inyo, Capricorn, mag-asawa man kayo, mukhang mukhang ang samahan nyo magkaiba. Or magkaiba, kakaiba. Ayun. Pero nakakita ko dito sa'yo, Capricorn, masasabi ko na may pagka-selfish ka. Ikaw ang taong, or Capricorn na manipulative, dishonest, lalo na kung ikaw ay lalaking Capricorn. Malaki ang posibilidad na ganyan ang pag-uugali mo. Maaring ikaw wala kang balak magpakasal, pero itong person mo, gusto niya na. Naghihintay lang itong person mo, Capricorn, na magsalita ka. Let's say, ikaw Capricorn, lalaki ka, tapos yung ang person mo, babae. So, itong person mong babaeng ito, inisip niya, kasi babae ako, ba't ako magsasalita? Bakit ako magpo-propose sa kanya? Dapat siya, kasi siya ang lalaki. So, ganun siya. Nag-iintay lang siya sa'yo. Ikaw Capricorn, akong lalaki ka, no? Malamang na meron ka pang ibang mga tinatagong kababalaghan. Ikaw na bahalang mag-adjust dyan, Fog veiled. Capricorn, kung kayo naman ang Capricorn, let's say mag-asawa na, malamang ang kaganapan na nangyayari sa inyo ngayon, hindi nyo makontrol. Hindi nyo makontrol. Kasi ang fog, hindi mo makokontrol yan. Lalabas. At saka sa pagkokontrol mo kasi, hindi mo makakita yung kung ano yung karsada, yung susunod na dahil fog nga eh. So ngayon, dahil sa inyong emosyon, hindi nyo makita na yung kung ano ba yung parating sa inyo ngayon. Tingin ko sa inyo, alam mo, maliit na bagay lang, nauuwi agad kayo sa pagtatalo, pinaalala nyo yung issue, yung argumento. At the same time, yung mga tao rin gumagatong, nakikialam. At mas lalo kayong pinag-aaway. Hindi nyo nakakita yung kabutihan ng isa't isa. Kasi nga, fog, naka-veil. Hindi mo, Capricorn, hindi mo nakakita yung gandang ugali ng person mo, Hindi mo nararamdaman yung pagkikare niya sa'yo, sa pamilya mo, sa anak mo, sa mga anak nyo. Depende kung anong klaseng samahan ang meron kayo, kung anong klaseng relasyon ang meron kayo, Lalo na kung mag-asawa kayo, kasal man kayo o hindi, pero siguro live-in, ganon. So, ayun naka-veiled. Kaya, hindi nyo nakakita ang kabutihan ng isa't isa. At alam mo, Capricorn, malamang na
walang naging good example sa paligid mo or sa paligid nyo bilang isang magandang samahan na mag-asawa or pamilya or mismong yung magulang nyo, magulang mo, hindi mo nakita ang magandang samahan. Kung tutuusin, bata ka pa lang, tingin ko sa'yo may trauma ka na dito eh. Capricorn, hindi lahat sa inyo, pero may trauma ka sa nanggaling yan sa pamilya mo, sa kinalakihan mo. Maaari siguro yung mismong parents mo, bungangera, palagi nag-aaway, yung palagi nagbabangayan, na which is tumatak sa isipan mo, na parang, ay ganito ang talaga ang mag-asawa, ganito ang dapat, kailangan yung asawa mo, andres mo, yung gano'n, kailangan ganito ako, kailangan gano'n. So, kahit na anong klaseng ipakita ng person mo, Capricorn, na kagandahan, hindi mo na kikita yun. Kasi meron kang sariling, hindi ko naman masasabing mindset, pero meron kang sariling paniniwala, kinalakihan na ganong klaseng sitwasyon. Kaya ganon na rin ang iyong expectation sa isang samahan, sa tao. Or kung hindi naman, kung paano mauuwi sa isang kasalan, ang dalawang magkarelasyon, tingin ko sa'yo, wala ka talagang kaalam-alam. Kung paano mo, magkarelasyon na boyfriend-girlfriend na kayo. Hindi mo alam kung paano ba ako makakapagpakasal, or paano ko ba ito mapapakasalan, paano ko ba liligawan, paano ba kayo magiging engaged. Maaaring may mga ganun kang klaseng iniisip, So meaning, wala kang alam sa mga ganun. Hindi mo alam wala kang taktika, yung ganun. Maaaring ikaw ang Capricorn na basta-basta kanila pumapasok sa isang relasyon dahil sa paghahanap ng init ng katawan mo, dahil sa edad mo. Siguro bata pa yung iba sa inyo. Or nahawa ka lang sa mga tao sa paligid mo dahil ganun ang mga ginagawa ng mga friends mo, or friends, baka mismong kapatid mo, nakita mo ganun ang way nila. Kaya iniisip mo na, ano ba to? Merong masasabi ko, may flowers, daisy to no? So masasabi ko dito, 3 grounding. Okay, dito tayo sa red. From left to right. So masasabi ko sa'yo, Capricorn, hindi lahat sa inyo, yung iba. Ikaw ang tipong Capricorn na nagmamadali ka siguro, parang sinisip mo, ay, naku, yung barkada ko, lahat sila kinasal na, ako wala pa. So, doon ka na nadadaloy, alam mo yun. Totoo bang gusto mo magpakasal? Totoo bang So, mahina ang pundasyon mo. Na ka lang, na nadadamay ka lang kasi mga friends mo, parang naisip mo rin, naku, 30 na ako, malapit na akong matanda na ako, 30 na kasi ako. Kaya medyo yung iba sa inyo nagmamadali ka. Kailangan, iniisip mo, kailangan magkaroon ka na ng pamilya, kailangan lumagay ka na sa tahimik. Malamang yung iba sa inyong Capricorn, ganyan ang inyong iniisip. Or, yung iba sa inyong Capricorn, masasabi ko na ikaw ang Capricorn na malamang na kaya mo lang gusto makapag-asawa or magpakasal sa person mo, dahil may gusto kang matamo or merong kapalit, yung iba sa inyo. Meron kang matamo, let's say, kung ikaw ay single mom, single dad, especially sa single mom, let's say, walang gusto mo yung family name. Nabulol na naman ako, hindi ko alam kung magja-Japanese ako o magtatagalog, sorry ha. So, malamang na gusto mong isunod yung magkaroon ng family name, yung anak mo. Baka itong dati mong karelasyon, tapos nagkabalikan kayo. So, ngayon, this time, second time around, hindi na yung dating relasyon lang. Gusto mo talaga kasalan. At ang gusto mong kasalan, malamang na dalhin ng apelyido. O kung hindi naman asawa ito, o hindi naman yung ama ng mga anak, may gusto ka talaga dito na protektahan. Meron kang gustong matamo. Or baka yung iba sa inyo, kapalit. Yan ang nakakita ko. So, tingnan natin ang energy ng iyong person. Ano ba ang feeling niya? At kung may takot ba siya? Ano ba ang nararamdaman niya? Ano ang iniisip niya tungkol sa inyong mga kaganapan, inyong sitwasyon, ang inyong buhay, pag-ibig, ang inyong
Buhay sa pang-araw-araw, Capricorn. Okay? Alamin natin yan. Stepping into power, you are strong beyond measure. Oh, lumabas na sa. Sige. Voyage of the heart. Love flows through you and to you. Love, stepping into power. Malamang na may sama ng loob itong person mo, ano? Nagtatampo siguro ito. Nagtatampo. Ikaw, inaamo mo. Or maring itong person na to, umalis ng bahay nyo. Kaya, ikaw siguro ang naghabol or siya ang naghabol sa'yo. Bahala ka na. Pero, kasi baka mamaya pareho kayong Capricorn, di ba? Kaya ikaw ang bahala mag-adjust, ano? Pero ito, enerhiya kasi ng person mo, so masasabi ko, sa kanya to. Okay? Malamang na may dinamdam to eh. Yung iba sa inyo, matagal na siguro kayong walang contact. Ngayon, itong person mo, may balak siyang bumalik. Balak siyang kontakin ka ulit. Or simpleng babalik lang siya, makikita mo siya, uy, andyan na pala siya. Maano mo siya. Ano? Kaya nga lang, may mga hadlang na magaganap dito. Kaya, let's say meron ka expectation na babalik siya itong buwan na to or next month or kung kailan ba, no? Then, ang nakakita ko dito, madedelay. Maring hindi itong buwan na to or sa susunod or baka hindi itong taon na to. Siguro itong person mo, yung iba sa inyo, no? Meron siyang ipinangako. At tingin ko, yung pangako niyang yun, maraming naging hadlang. Maaring pera, maaring mga tao, kamag-anak, ano, or kung saan mang kadahilanan, may hadlang. Naging hadlang kasi. Kaya, yung promise niya, yung pangako niya sa'yo, malamang na medyo mauudlot, hindi matutuloy, or baka yung iba sa inyo, parang talagang sadyang magdadalawang isip siya na talaga bang babalikan ko si Capricorn? Talaga bang yung pangako kong binigay sa kanya, tutuparin ko ba? Ano ba? Meron siyang ganong klaseng pagtatanong sa sarili niya. Kung ano ba dapat niyang gawin. Yung iba, talagang simpleng, hindi, nakapagbitaw na ako ng salita. So, madelay man ito, pero itutuloy ko pa rin. Then, papakinggan niya na lang, or titingnan niya na lang yung reaction mo. Sa way na pagsabi niya na, bawa kukontakin ka niya, iti-text ka niya, iti-chat ka niya, no? Tatawagan ka niya. O ganito, madedelay ako, ganyan, hindi ako hindi tayo makakapagkita. Ngayon, titingnan niya, o obserbahan niya yung reaction mo. Ano ba ang magiging reaction mo? Ano ba ang magiging, ano ba to? Reaction. Maring ikaw, Capricorn, ano? Nakakita ko sa'yo ang frustration dito. Hindi lang ikaw, pati yung iba sa inyo, frustration ng person mo. Malamang na the more na nakikilala ka niya, the more na gusto kanyang masabi kong yung iba sa inyo siguro parang na, ano ganito pala si Capricorn, kaya titigil ko na lang. Parang hindi ko na itutuloy yung pakikipagrelasyon ko dito kay Capricorn. Kahit nasabihin mong in love siya sa'yo, meron pa rin siyang part na pinipigilan niya yung sarili niya. Tingin ko Capricorn, itong person mo, meron siyang na-achieve na bagay na pasakamay niya. Kung ano man yun, hindi ko alam, maraming laman kasi ang toolbox. So, ang validation ko dyan, kung kasama itong baraha sa voice of the stepping pa. Tapos grounding, so, masasabi ko, meron talaga itong na-achieve. May connection ito sa kanyang career. Career, pera. Malamang na lilipat siya from one place to another place. Kasi paano na siya. At saka dito pa lang,
tumatanaw siya sa malayo, di ba? Kung titingnan mo, para meron siyang tinatanaw na barko dito or malayo ang tingin niya sa dagat. Then parang on the way na rin ito. So combination ng vast vistas at stepping into the power, malamang na meron siyang, ngayon niya parang siguro ma-achieve yung iba sa inyo. Or na-achieve niya na, then merong pinapagawa sa kanya. Kaya may frustration ang nakakita ako dito. Kaya yung pagtatagpo nyo hindi na magaganap. Mauudlot dahil nga may hadlang, ano? Kaya yung na-achieve niya, masasabi ko na Capricorn, yung iba sa inyo, no? Kung sinisip mo na, ay hindi niya ako sinipot, hindi niya na ako kinontak, or kung ano man. Actually, itong person mo, wala naman siyang balak lokohin ka. Sadyang ganun lang, na ano lang kayo ng panahon, ano? Na ganun lang ang nangyayaring kaganapan sa inyo. Pero ang masasabi ko dito, mahal ka nito, wala siyang balakan lokohin, ano? Capricorn, kung ano man ang sitwasyon ng meron kayo. Yun nga lang masasabi ko, hindi ikaw ang priority niya sa ngayon. Yung iba sa inyo, malamang na ganyan, ano? Yung energy ng person mo. Talagang nag-promise siya kung anong sinabi niya, nagkaroon kayo ng usapan, akala mo matinong kausap, akala mo fix na yon, ano? Ang akala mo pinagtibay niyo na inyong pundasyon dito. Pero umasa ka na magbubunga, ano? Pero hindi. Itong person mo, wala siyang halong panloloko sa'yo. Yun nga lang, parang hindi pa siya ready ngayon. Hindi ikaw ang priority niya. Meron pa siyang gustong ma-achieve sa buhay niya. Baka estudyante siya, ano? Gusto niya pag-aralin ng parents niya, ano? Marami, depende, kayo nang bahalang mag-adjust. Pero yun ang masasabi ko lang, hindi ikaw ang priority ng person na to. Okay, Capricorn. Pero yung iba sa inyo, no, kailangan, pag magta-travel ka, or itong person mo, kailangan, kasi mukhang malayo malayo ang agwat nyo, no. So, masasabi ko dito, lilipat siguro ito from A to B. Lilipat para mas madali siya makapag-access sa'yo, madali kanyang makita. Maari nagpaplano siya, yung iba sa inyo. Lilipat siya. Para mapalapit siya sa'yo. Prosperity. Spirit guide. Blessings. Blessings. Magaganda sana ang baraha dito, ano. Sorry, dito natin. Maliwanag. Ayan. Maganda ang baraha. Blessing, spirit guide, prosperity. Pero yung ibang baraha, kasama pa rin kasi yan, ano. So, mukhang may issue kayo nitong person mo. At tingin ko, hindi nyo pa naisasaayos kasi. At kinakailangan niya talagang matugunan kung ano man ang problema, kung ano man ang meron kayo, para makapag-move forward kayo sa inyong next level, sa inyong next na samahan. Kung ano ba ang gusto niyo samahan ng, kung ano mang samahan ang gusto niyo, sa susunod, ano. So, itong person mo, handa talaga siya makipag-compromise. Ano? Yun nga lang, kailangan dito kasi, pasensya. Kaya nga, practicing patience ang baraha mo dito Ayan, no? Ano? Pero talagang, yun ang gusto niya. Gusto niya mag-move forward sa iyo. Pareho kayo sa susunod na level, ano? Basta maging realistic ka lang dapat dito. Ganon din siya, syempre. Pareho kayo maging realistic. Ano? Huwag kayong maging ilusyonado. Yung ganon. Alam mo yun? Itong person mo, no, maaaring kayo, Capricorn, ano, may kakulangan siyang pananaw din, ano, pagdating sa mga mahihirap na bagay, like ng pag-commit sa'yo nga, ano, hindi naman ganun din kadali, ano, para makipag-commit, ano. Kaya, tingin ko, Capricorn, ano, itong person mo, meron siyang nararamdaman na guilt or pagsisisi sa buhay niya or sa dati niyang
naging karelasyon, malamang na ayaw niyang tanggapin siguro yan, yung ganong. Kasi ego niya kasi yun eh. At para sa kanya, kayo magkarelasyon. Pero, pagdating kasi sa responsableng bagay, maaring hindi siya handa. Dito ko nakita, hindi siya handa. Wala pa yung isip niya doon eh. Kasi ngayon, maaring nag-e-enjoy lang siya sa inyong samahan, sa inyong banding-banding, mga kaganapan sa buhay nyo, ting magkasama kayo, gimmick-gimmick nyo. Doon lang siya, for the meantime ganun lang ang kanyang iniisip, ang ganyang takbo ng utak niya. Kaya maaaring ikaw, Capricorn, meron kang part or parte na nakakaramdam ka na parang may kulang pa dito sa person na to. Maaring pera or tirahan or yung responsibilidad, yung takbo ng utak niya or edukasyon, siguro yung iba sa inyo, or meron talaga mga batang involved dito sa inyo, yung iba, Pero, ang nasa isip niya kasi, yung ganito lang muna, yung tayo-tayo, pero walang Halimbawa, ikaw, single mom ka, Capricorn. Tapos, ang wish mo, parang maging kayo, magsama na kayo, talagang tunay na maging asawa, ang kinin niya yung anak mo, yung gano'n. Pero, hindi pa siya handa sa ganun klaseng responsibilidad. Yung iba sa inyo, hindi lahat, depende kung anong klaseng sitwasyon ang meron kayo, Pero, ito ang enerhiya ng person mo. Okay lang siya na mahal ka niya, gusto ka niya kasama, enjoy siya sa'yo, pero sabihin mong, mountain. See? Birds. Malaking yun. Malaking responsibilidad para sa kanya yun. Hindi pa siya handang pumasok sa ganun. Mahal ka niya kung sa mahal. Pero huwag mong aasahan na yung pagmamahal niya, alam mo yun, yung aakuin niya yung buong parang mabigat na responsibilidad na para sa kanya, hindi niya kayang lampasan yun eh. Then hindi naman siya din nagmamadali. Baka ikaw, Capricorn, na nagmamadali. Or isipin mo na lang vice versa. Hindi ko alam kung pareho kayong Capricorn. Pero yan ang nakakita ko, Kaya kung ano man ang klaseng sitwasyon, relasyon ang meron kayo, huwag mo siyang pilitin na ganito ang gawin niya kasi gusto ko ganito, ganun. Huwag mo ipilit yung gusto mo sa kanya. Kasi baka iwanan ka nito. Mawala ng di oras. Okay, sa single naman na Capricorn, request nyo. So, sa mga cross-watcher, ganito pa ang reading ko, hindi lang para sa isang reading na Capricorn. Dahil ang Capricorn, marami yan. May mga asawa, may mga single mom, may mga sari-sari, at mga nilang mga sinend nyo ring question, pagbibigyan ko po kayo. Okay? Para kay single, not for you. Yin. Jajang. To the sea. To the sea. Kung ikaw ang Capricorn na single, masasabi ko, single ka pero may person ka, So, simpleng nagsawa lang siya sa'yo, sa inyong connection. Kaya, tingin ko, mukhang boring tapos nasa dagat siya, to the sea. So, malamang lalayo ito sa'yo, hindi na magpaparamdam. Walang paalam, wala nang sabi-sabi, go-ghosting ka lang nito. Kasi nagsawa naging boring. Malamang na meron kang ginawang kung anong bagay yun na hindi niya nagustuhan, na nadismaya siguro, maaaring kabuhayan mo, or kung pag-uugali mo siguro, merong siyang hindi nagustuhan sa'yo.
Kaya hindi na magpaparamdam, go-ghostin ka niya. Maaaring yung iba sa inyo, no, itong person mo, no, kaya hindi siya magpaparamdam dahil ayaw ka rin niya saktan. And wala rin siyang lakas ng loob na sabihin sa'yo ng diretsuhan, ano. Kaya hindi naman siya duwag, kaya nga lang, kahit na hindi siya magparamdam, still na andito pa rin naman siya, no. Malamang na minamanmanan ka pa rin niya, nakakita ka niya. Yun nga lang, hindi niya kayang diretsuhin na hindi na ako manliligaw sa'yo o hindi na kita yayayain mag-date or mag-gimmick. Basta meron siyang ganong klaseng ano. Hindi niya masabi sa'yo ng diretsuhan. Pero nasa tabi-tabi lang siya. Hindi na siya makahagilap lang kasi ng rason kung paano niya sasabihin sa'yo na, "Oy, Capricorn, ayoko na sa'yo." "Oy, Capricorn," hindi niya kayang gawin yun. Kaya wag mong expectin. Kaya kung sa tingin mo, Capricorn, na, "Ma'am, hindi na nagparamdam yung person ko, walang contact, mini ganito, hi, hello." Isipin mo na lang na ganun. Malamang na meron siyang naramdaman na naayawan, pero hindi niya masabi sa iyo ng harap-harapan, diretsuhan. Kaya, ang nauwi, yun nga, na-ghost ka nito. Pero, ang tanging alam niya, klaro siya sa sarili niya, na ayaw niya na talaga makipag-communicate. Kaya nilayo niya ang sarili niya. Ayaw niya na. Ikaw naghahanap ka ng clarity. Ano? Pero siya ayaw niya na. Nilalayo niya na ang sarili niya. And ayaw kanya masaktan. Yun lang. Simpleng yun lang. Na-discourage siguro. Meron siyang hindi nagustuhan. Kaya ayaw na magparamdam. Ganun lang. So, tingnan natin kung ano ang magiging outcome nyo dito, ano. Travel. Lighten your load. Lighten your load. Sorry ha, medyo baba ko lang ng konti kasi kasali pa yung ibang barahan natin. Half lang natin yan. Kailangan ko pa makita yung ibang, hindi na makita. Sorry. Dito na lang siya. Dibali, natatandaan ko naman yung iba. Okay, so ang kalalabasan nyo dito, Capricorn, ano, magkakaroon talaga ng puot, hostility. Dahil sa, malamang na hindi mo mamimit yung gusto mo. Ano? Kung ano ba yung gusto mong dream, ano ba yung layunin mo, ano ba yung nais mo, hindi mo matatamo. Ano? Just like nga sabi ko kanina, lalo sa mga single, ano, umaasa ka na magtutuloy-tuloy na yung ligawan nyo, yung inyong communication, tapos naputol, naging hunted ka. So, ang mangyayari sa iyo dito, ang kalalabasan mo is puot, sama ng loob. Di ba? O yung iba sa inyo, dahil gusto mo nga ng commitment, at talagang gusto mo ng realidad talaga, ano. Kaya malamang na yung iba sa inyo, hindi nyo rin mamimit yung hinahanap nyo sa person nyo or sa bawat isa, kung anumang relasyon ang inaasahan nyo, ano. Yung mga magiging kalalabasan, meron kang expectation na hindi mo mamimit yun. Hindi mo mapapasa kamay. Kaya masasabi ko, ikaw at ang person mo, hindi lahat sa inyo, no, Capricorn, wala kayo sa the same page. May kanya-kanya kayong pangarap, hangad, ikaw gusto mo ganito, siya gusto niya ganito lang, ano. Kaya, mauuwi lang kayo sa pag-aaway. Lalo na kung magkasama kayo ngayon, ano. Or baka totally yung iba sa inyo, hiwalayan na magaganap dito. Ngayon pala mangyayari siguro yung iba sa inyo. Or baka talagang iba sa inyo, talagang wala na. Ito na yung past, yung mga sinasabi ko is past nyo na. Dahil, dito, lighten your load. Makakaranas kayo ng pagod, pasanin, pagkasawa. Kasi nga, feeling nyo, pareho eh. Or ikaw lang siguro, Capricorn, anong ganyan, ano? Parang inisip mo, sinasayang mo lang yung oras mo, yung panahon mo, yung mga opportunity mo, yung energy ko, sinayang ko lang doon, ma'am, ganyan. Ano? O yung iba sa inyo, ganyan talaga yung mindset nyo, ano? Lalo na kung ikaw ang Capricorn na may give up na kung ano man yun para lang dito sa person na to. Kaya yung iba sa inyong Capricorn talaga nakikita ko na parang
itong taong to, ma'am, naging pabigat ito sa buhay ko. Gusto ko na siyang lisanin. Gusto ko na siyang kalimutan. So malamang yung iba sa inyong Capricorn, ganyan ngayon ang inyong nararamdaman. Or ngayon nyo palang mararamdaman. Okay? Yung iba naman sa inyo, nakakita ko na meron ditong kabrutalan eh. Kabrutalan at masasabi kong kalituhan din, kaguluhan sa inyong samahan. May kaguluhan, kalituhan, may mga tao din kasing involved sa inyong samahan. Kaya kayo mismo hindi kayo makapag-decide ng para sa inyo. Kasi nga merong mga sumisilip, nakikisawsaw, at malamang isa sa inyo, ikaw Capricorn, o itong person mo, or pareho kayong dalawa na napaglalaruan kayo ng mga taong sawsawera, sulsulera, nagpapadala kayo. Kung ano man yung pansariling kagustuhan nyo, yung paghahangad nyo, nawawala kasi pinapakinggan nyo yung sinasabi, opinion ng ibang tao. Yung iba sa inyo, walang malulutas na sa inyong problema or pagtatalo nyo. Kaya Capricorn, kung mag-asawa kayo, tingin ko, yung iba talaga sa inyo mabubuwal kasi makakaramdam kayo ng bigat dito. Bigat ng relasyon, magiging exhausted kayo sa samahan nyo dahil hindi nyo napagtitibay ang inyong pundasyon. Mahina ang pundasyon na dapat talagang nyo. So yun ang nakakita akong kalalabasan nyo. Maaaring sa inyo ngayon palang mangyayari, Capricorn, yung iba. Yung iba naman baka naranasan nyo na. Okay, kayo nang bahalang mag-adjust. So sa mga cross-watcher, ganito po ang reading ko Kaya kung meron po kayong gustong itanong sa baraha, mag-send lang po kayo. Kay may karelasyon kayo, single mom, single dad, or naghahanap kayo ng karelasyon sa internet, kung ano mga sitwasyon ng meron kayo, mag-send lang kayo at yan ang gagawin natin, itatanong natin sa baraha. Okay? So, Capricorn, maraming salamat sa oras na inilaan mo, sa mga cross-watchers. Salamat at naligaw kayo sa mga bago pong subscriber. Thank you po. At nagre-ring na naman yung aking phone. Bilisan na natin. So, maraming salamat po sa inyong like, share, comment, at hanggang dito na lang po. Namaste po. Bye-bye!